Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Yolanda at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa aking buhay. Isang kasalanang bumalot sa akin. Isang lihim na itinago ko sa madilim na sulok ng aking konsensya. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako mismo ay hindi kayang tanggapin ng buo. Pero sa pagkakataong ito, ibubuhos ko ang lahat. Sana, kahit paano, may makaintindi. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na bagay na tuluyang yayanig sa buhay ko. 2 linya. Isang patunay. Isang sumpang hindi ko matatakasan. Napayuko ako, mariing ipinikit ang mga mata habang pinakikinggan ang mabilis na tibok ng puso ko. Nanginginig ang kamay ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Isang buhay ang nabuo. Isang buhay na hindi dapat nandito, hindi dapat umiiral. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatiling nakatulala. Ang mundo ko'y tila tumigil, habang ang isip ko'y bumalik sa bawat gabi na hindi ko dapat pinayagan. Sa bawat sandaling bumigay ako, sa bawat oras na hindi ko siya itinulak palayo. Siya, ang nag-iisang taong hindi ko dapat minahal sa ganitong paraan. Si Andrew, ang anak ko. Minsan, iniisip ko kung kailan nagsimula ang lahat. Kung kailan ako nagsimulang maging mahina, kung kailan ko hinayaan ang sarili kong mahulog sa kasalanan. Marahil nagsimula ito noong lumaki siyang gwapo, matangkad at malakas. Hindi tulad ng ibang anak na lumalayo habang tumatanda. Si Andrew ay nanatiling malapit sa akin. Napakaalaga niya. Napaka-sweet. Laging nakayakap. Laging nariyan kapag kailangan ko ng karamay. Ang mga yakap niya, ang init ng kanyang katawan sa tabi ko, ang malalim niyang boses tuwing tinatawag niya akong mama, lahat iyon ay unti-unting lumason sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimulang mag-iba ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagbago ang pakiramdam ko tuwing naglalakad siya palabas ng banyo, nabasa pa ang buhok, tuwing humihilig siya sa akin habang nanonood kami ng TV, tuwing nadarama ko ang init ng hininga niya malapit sa aking balat. At isang gabi, naganap ang hindi dapat mangyari. Gabi iyon ng bagyo. Malakas ang ulan at nag-brown out sa buong bayan. Walang liwanag kundi ang panakanakang kidlat sa labas ng bintana. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Basang-basa ng ulan matapos kong takbuhing isara ang mga bintana sa sala. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Ang manipis kong damit na dumidikit sa aking katawan. Alam kong nakatayo siya sa likod ko. Nararamdaman ko ang titig niya. Ma, basa ka. Anya. At naramdaman ko ang mainit niyang kamay na humawak sa aking balikat. Napakurap ako. Nag-angat ng tingin. At doon ko nakita ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Dapat ay tumayo ako. Lumayo, pero hindi ko nagawa. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang daliri sa aking pisngi, ang dahan-dahang paghaplos pababa sa aking braso. May kung anong init ang lumaganap sa katawan ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Napalunok ako, pilit nilalabanan ang nararamdaman ko. Ma, pabulong niyang tawag sa akin. Mahina, puno ng emosyon. Wala akong naisagot. Hindi ko kayang magsalita. Dahil kung magsasalita ako, baka masabi ko ang isang bagay na hindi ko dapat sabihin. At nang lumapit siya, nang bumaba ang kamay niya sa baywang ko, hindi ko na alam kung paano ako lalaban pa. Dapat ay itinulak ko siya, pero hindi ko ginawa. Dapat ay sinabi kong mali ito, pero wala akong boses na lumabas.
At sa gabing iyon, sa madilim na kwarto habang bumabagyo sa labas, hinayaan kong balutin ako ng init na noon pa man ay pilit kong tinatakasan. Ngayon, hawak ko ang ebidensya ng bawat gabing iyon. Ang patunay ng kasalanang hindi ko na mabubura. 2 linya. 2 linya na nagsasabing hindi ko na matatakasan ang ginawa ko. At ngayong sinusulat ko ang liham na ito, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Itatago ko ba ito? Aaminin ko ba sa kanya? O mananatili na lamang ako sa impyernong ako, mismo ang lumikha, ako si Yolanda, isang ina, isang makasalanan. At ngayon, isa na rin akong babaeng hindi na makakatakas sa kapalarang hinubog ng sarili kong kahinaan. Mali. Alam kong mali. Pero bakit ganon? Bakit sa bawat sandaling kasama ko siya, hindi ko kayang itulak ang sarili kong lumayo? Bakit sa halip na pangilagan ko ang mga yakap niya, hinahanap-hanap ko pa? Nagumpisa ito sa maliliit na bagay. Isang simpleng haplos sa balikat kapag pagod ako. Isang mahigpit na yakap mula sa kanya bago siya pumasok sa trabaho. Isang paghalik sa aking noo bago matulog. Mga bagay na noon ay pangkaraniwan lamang, pero kalaunan ay nagdala ng ibang init sa katawan ko. Sa tuwing dadaan siya sa harapan ko, naamoy ko ang kanyang pabango. Matapang, lalaking lalaki. Sa tuwing hahawak siya sa kamay ko, nararamdaman ko ang init ng kanyang palad. Lalo na tuwing tinititigan niya ako. Mahaba, matalim, parang may gustong sabihin pero hindi kayang bigkasin. At dumating ang gabing hindi ko na siya kayang iwasan. Hating gabi noon, ang tanging ilaw sa bahay ay ang mahina at mainit na liwanag mula sa lampshade sa tabi ng kama ko. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang gabing bumagyo. Ang pagyakap niya sa akin sa dilim. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto niya. Mahina ang tunog ng yapak sa sahig. Alam kong papunta siya sa akin at kahit hindi ko siya nakikita, naramdaman ko ang presensya niya sa dilim. Mahina ang boses niya, halos pabulong. Nagkunwari akong natutulog pero naramdaman kong lumapit siya. Marahang umupo sa gilid ng kama ko. Mainit ang kamay niyang dumampi sa braso ko. At nang dumulas yun pababa sa aking palad, hindi ko napigilan ang sarili kong humigpit ang kapit sa kanya. Hinila niya ako palapit. At sa isang iglap, nasa bisig ko na siya. Nanginginig ang katawan ko, pero hindi dahil sa takot. Nakadikit ang dibdib niya sa likod ko. Dama ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, parang sinasalubong ang akin. Hindi siya gumalaw, hindi rin nagsalita. Naramdaman ko lang ang mabigat niyang paghinga sa leeg ko. Mainit, nagdadala ng kilabot sa buong katawan ko. Dapat hindi ganito. Mahina kong sabi. Pero hindi ko rin kayang ipilit ang sarili kong lumayo. Hindi ko kayang lumayo sa'yo, Ma. Napapikit ako. Hindi ko kayang sagutin iyon. Dahil alam kong ganon din ang nararamdaman ko. Naramdaman ko ang labi niya sa gilid ng leeg ko, mainit, bahagyang dumadampi lang, parang sinusubok kong itutulak ko siya palayo, pero hindi ako gumalaw. Sa halip, napasinghap ako, hinayaan ang sarili kong lasapin ang sandaling ito. Ang sandaling hindi dapat mangyari, pero hindi ko kayang pigilan. Hinayaan kong bumalot ang braso niya sa baywang ko. Hinayaan kong maramdaman ang init ng katawan niya laban sa akin. Dahan-dahang gumapang ang kamay niya sa tiyan ko. Banayad ang bawat galaw. Parang tinatandaan ang bawat pulgada ng balat ko. Andrew, wala na akong lakas para sa iba pang salita. Napakapit ako sa braso niyang nakapalibot sa akin, parang doon ako kumukuha ng lakas para huwag bumigay. Pero sa totoo lang, lalo lang akong bumabagsak sa kanya. Hindi ko na alam kung ilang minuto kaming nanatili sa ganong posisyon.
walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging tunog ng malalim naming paghinga ang pumuno sa kwarto. At nang lumalim ang gabi, nang maging mas mapanganib ang bawat segundo na magkasama kami sa ilalim ng iisang kumot, doon ko lang napagtantong, wala na akong ibang matatakbuhan. Tapos na. Sa gabing ito, tuluyan na akong Hindi ako makatingin sa kanya kinaumagahan. Nakahain na ang almusal sa lamesa, pero nanatili akong nakaupo, nakayuko, nilalaro ang kutsara sa aking mga daliri. Samantalang siya, si Andrew, tahimik na nakatayo sa tabi ko, nakatitig sa akin. Hinihintay ang aking sabihin, ang bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Parang may kung anong pumipigil sa akin na gumalaw, na magsalita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko haharapin ang katotohanang matapos ang gabing iyon. Hindi na kami kailanman magiging katulad ng dati. Ano tayo ngayon, Ma? Napapikit ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko, kung ito ba ay takot, pagsisisi, o isang bagay na mas malalim pa roon. Pero ang isang bagay na sigurado ako, hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Andrew, mali ito. Mahina kong bulong. Halos hindi ko rin marinig ang sarili kong tinig. Ngunit sa halip na sumang-ayon, lumapit siya sa akin. Marahang inilagay ang kamay sa ibabaw ng akin. Mainit ang palad niya at sa sandaling iyon, muli kong naramdaman ang init na bumalot sa amin kagabi. Mali. Tumawa siya, pero may lungkot sa kanyang tinig. Pero bakit ang sarap sa pakiramdam? Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng damdamin. Hindi lang pagnanasa, kundi isang bagay na mas matimbang, mas totoo. Andrew, anak kita. Alam ko, sagot niya agad, walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko siya titigan. Pilit kong hinahanap ang batang lalaking pinalaki ko. Ang anak na minahal ko mula pa sa sinapupunan. Pero sa harapan ko ngayon, hindi ko na siya nakikita bilang isang bata. Hindi ko na siya nakikita bilang isang anak. Nakikita ko siya bilang isang lalaki. At ang mas masakit, alam kong ganoon na rin ang tingin niya sa akin. Hindi ko namalayan nang lumapit siya. Hindi ko rin namalayang nakayakap na siya sa akin mula sa likuran. Hinahaplos ang aking balikat. Hinihigpitan ng yakap para bang natatakot na mawala ako sa kanya. Sabihin mo lang, Ma. Bulong niya sa leeg ko. Mainit ang hininga. Nagpapadala ng kilabot sa buo kong katawan. Sabihin mong tumigil ako at titigil ako. Napakapit ako sa gilid ng mesa, pilit na nilalabanan ang sarili. Pero paano ko lalabanan ang isang bagay na matagal nang bumalot sa akin? Isang damdaming matagal ko, nang tinatago isang uhaw na siya lang ang nakakapawi, hindi ko siya kayang itulak palayo. At sa puntong iyon, alam kong simula noong gabing yon, hindi na kami bumalik sa dati. Hindi ko na siya kayang tingnan nang walang nararamdaman. Hindi ko na siya kayang kausapin nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Kahit anong gawin ko, kahit ilang beses kong pilitin ang sarili kong kalimutan ang nangyari, hindi ko magawa. Dahil gabi-gabi, paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ko sa pagitan ng kanyang mga halik. Paulit-ulit niyang idinidikit ang katawan niya sa akin. Hinahanap ang init na ako mismo ang nagturo sa kanya at gabi-gabi, paulit-ulit akong bumibigay. Wala na kaming salitang kailangang sabihin. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin, sapat na ang isang tingin para maintindihan namin ang isa't isa. Sapat na ang isang dampi ng kanyang kamay sa aking balat para bumigay ang natitira kong katinuan. Pero alam kong mali.
Alam kong isang araw, hahabulin kami ng realidad at dumating na nga ang araw na iyon. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng lababo sa kusina, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Aling Nida, ang matandang tsismosa sa kabilang bahay. May hawak siyang basket ng prutas, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Yolanda, panimula niya, malalim ang tingin. May napapansin akong kakaiba sa bahay mo. Nanlamig ang katawan ko. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Pilit kong nangiti. Pilit na pinapakalma ang sarili. Lumingalinga siya. Tila sinisiguradong walang ibang makakarinig bago siya lumapit sa akin at bumulong. Yung anak mo, bakit parang masyado na siyang malapit sa'yo? Halos maputol ang hininga ko. Natural lang naman siguro yon, di ba? Mag-isa ko siyang pinalaki, kaya... Yolanda, putol niya, mahigpit ang tingin. Alam kong hindi ako dapat nakikialam. Pero babae rin ako. Alam kong may tinatago ka. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Anong ibig mong sabihin, Aling Nida? Napangisi siya. Anak mo si Andrew, pero iba ang tingin niya sa'yo. At iba rin ang tingin mo sa kanya. Halos hindi ko na narinig ang sumunod niyang sinabi. Dahil sa isang iglap, parang bumukas ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. May nakakahalata na, at kung may isa nang nakakaalam, gaano pa kaya katagal bago malaman ng iba? Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Aling Nida. Ang paraan ng kanyang tingin, ang bigat ng kanyang boses, parang sinasabi niyang sigurado na siya. Parang alam na niya ang kasalanang tinatago ko at kung alam na niya, ilang linggo, ilang araw pa ang bibilangin bago ito lumabas at makarating sa iba. Nasa kwarto ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang sariling dibdib, pilit pinapakalma ang malakas na kabog ng aking puso. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba, ang takot, ang pagsisisi. Bakit ko hinayaan na umabot sa ganito? Bakit hindi ko siya itinulak palayo noong una pa lang? Bakit hinayaan kong maramdaman ito? Napapikit ako nang maramdaman kong bumukas ang pinto. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Dahil kahit hindi ko makita, ramdam ko ang presensya niya, bulong ni Andrew, malambing, puno ng pag-aalala. Anong iniisip mo? Hindi ako sumagot. Naramdaman ko ang paglapit niya, ang pag-upo niya sa tabi ko. At bago ko pa siya magawang pigilan, inabot na niya ang kamay ko, hinawakan iyon ng mahigpit. Ma, may problema ba? Muli akong napapikit. Gusto kong sabihin na wala. Gusto kong magkunwaring ayos lang ang lahat, na walang dapat ipag-alala. Pero hindi ko magawa. Dahil sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na ito kayang itago pa. Andrew, malito, mahina, kung sabi, halos pabulong. Mali ang lahat ng to. Tahimik lang siya. Dapat hindi natin hinayaan ang sarili natin na umabot sa ganito. Muli, hindi siya nagsalita. Pero sa halip na lumayo, mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa tabi ko, ang bigat ng tingin niya kahit hindi ko siya nakikita. Pero hindi mo ako tinulak palayo, bulong niya. Malambing pa rin, pero may halong lungkot. Hindi mo ako itinakwil, Ma. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, doon ko nakita ang sagot sa lahat ng tanong ko. Dahil kahit ilang beses kong itanggi, kahit ilang beses kong pilitin ang sarili kong burahin ang nararamdaman ko, mahal ko siya. Pero hindi dapat. Dahil hindi ko lang siya basta mahal. Anak ko siya. At kahit anong gawin ko, kahit gaano ko pa siya gustuhin,
kahit gaano pa kainit ang gabing pinagsaluhan namin. Alam kong hindi namin kailanman mababago ang katotohanan at ang pinakamasakit sa lahat, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, bumangon na ako. Pagod ang katawan ko, mabigat ang pakiramdam, pero alam kong hindi ako pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan ko nang tapusin to. Kailangan ko nang itama ang pagkakamali namin. Nakahanda na akong kausapin si Andrew. Nakahanda na akong sabihin sa kanya na hindi na kami pwedeng magpatuloy. Na kailangan naming kalimutan ang nangyari, kahit pa gaano kasakit. Pero bago ko pa siya matawagan, biglang may kumatok sa pinto. Mabilis kong pinahid ang luha ko bago ako tumayo at binuksan ang pinto. Si Aling Nida. Pero hindi lang siya mag-isa. Kasama niya ang 2 pang kapitbahay, si Mang Ruel at si Aling Marta. At sa paraan ng tingin nila sa akin, sa paraan ng panlalamig ng paligid, alam kong may hindi magandang mangyayari. Yolanda, panimula ni Aling Nida, mahigpit ang kanyang boses. Alam na namin, nanlamig ang buong katawan ko. Haha? Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Dugtong ni Aling Marta. Halos pabulong, pero ramdam ang bigat ng salita. Napapansin na namin ito matagal na. Pero ngayon, sigurado na kami. Napaatras ako, parang gusto kong takasan ang sandaling ito. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko kayang tumakas dahil nasa harapan ko na ang katotohanan. Nakita ka namin kagabi, singit ni Mang Ruel, nakatingin ng diretsyo sa akin. Nakita namin kung paano mo siya tinanggap sa kwarto mo. Alam naming, hindi lang yun simpleng yakap ng mag-ina. Mas lalo akong kinilabutan. Paano? Paano nila nalaman? Nagsimula ng manginig ang mga kamay ko. Gusto kong magsalita. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko. Gusto kong itanggi ang lahat. Pero paano ko tatanggihan ang isang bagay na alam kong totoo? Yolanda, ani Aling Nida, malalim ang buntong hininga. Hindi namin alam kung anong nangyari sa'yo. Pero mali ito. Alam kong mali. Alam kong kailanman hindi ito dapat nangyari. Pero kahit gaano ko pilitin ang sarili kong magsisi, kahit anong pilit kong burahin ang lahat ng nangyari, hindi ko kaya. Dahil ang mas masakit sa lahat, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung kaya ko talagang bitawan si Andrew. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa sa harap ng 3 taong ngayon ay humahatol sa akin gamit ang kanilang mga mata. Parang hindi ako makahinga. Parang bumagsak ang mundo ko sa isang iglap. Walang kahit anong maitatago habang buhay, Yolanda. Patuloy ni Aling Nida, malalim ang kanyang tingin sa akin. At ang ganitong klaseng kasalanan, hinding-hindi mo maitatago magpakailanman. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero bago pa ako makapag-isip ng kahit anong paliwanag, isang pamilyar na boses ang sumingit. Ma? Napalingon ako. Nakatayo sa may hagdanan si Andrew, halatang kagigising lang. Gulo-gulo pa ang buhok niya at kita sa kanyang mga mata ang pagtataka. Pero nang mapansin niya ang 3 tao sa harapan namin, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso, naging malamig, at sa isang iglap, naintindihan niya. Anong ginagawa nila dito? Tanong niya. Matigas ang boses. Nakita kong napatingin sa kanya sina Aling Nida. Alam kong may sasabihin sila, pero hindi ko na hinintay pang lumabas ang mga salita nila. Andrew, bumalik ka sa kwarto mo. Mahina pero matigas ang utos ko. Pero hindi siya gumalaw. At sa halip na sumunod, mas lalo pa siyang lumapit. Pinagmasdan niya ang mukha ko.
na parang binabasa niya kung ano ang nangyayari. At nang makita niya, ang lungkot at takot sa mga mata ko, sumikip ang panga niya. May sinabi ba silang masama sa'yo, Ma? Halos mapasigaw ako sa sobrang kaba. Andrew, hindi ito tungkol doon. Alam mo ba ang pinagsasabi nila sa kanya? Putol ni Andrew, tumingin ng matalim kina Aling Nida. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng husgahan ng taong ni hindi naman alam ang buong kwento? Alam namin ang sapat, sagot ni Aling Nida, hindi umatras sa tingin ni Andrew. At hindi kami bulag, Andrew. Kitang-kita namin kung ano ang nangyayari. Muli akong lumingon kay Andrew, na ngayon ay tila pinipigil ang kanyang galit. Walang nakakaalam kung ano ang meron kami. Madiin niyang sagot. At kung ano man yun, hindi kayo ang may karapatang humusga. Mas lalo akong nanlamig. Dahil sa mga sinabi niya, alam kong mas lalo lang niyang pinagtibay ang hinala nila. At kung noon ay may pagdududa pa sila, ngayon, sigurado na sila. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ko, ang pagsisisi, ang takot, ang katotohanang wala na akong takas. Yolanda, mahinang tawag ni Aling Marta. Kung may natitira pang paggalang ka sa sarili mo, kung may natitira pang pagmamahal ka sa anak mo, itama mo to bago mahuli ang lahat. Tahimik lang akong nakatingin sa kanila. Wala akong naisagot. Dahil sa loob-loob ko, hindi ko alam kung paano ko pa ito itatama. Tahimik ang paligid. Walang ibang maririnig kundi ang mahina kong paghinga at ang malakas na pintig ng puso ko. Si Andrew ay nakatayo sa tabi ko, mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, na parang pilit akong pinapakalma sa gitna ng bagyong hinaharap namin. Pero alam kong wala na akong matatakbuhan. Kailangan ko nang gawin ang isang bagay na dapat ko pang ginawa noon pa. Pinisil ko ang kamay niya bago ko ito dahan-dahang binitiwan. Nakita kong nagdilim ang ekspresyon niya, halatang hindi niya gusto ang gagawin ko. Ma, anong ginagawa mo? Huminga ako ng malalim bago tumingin sa kanya. Andrew, tapos na tayo. Nakita kong kumunot ang kanyang noo, kita sa mga mata. Niya ang matinding pagtutol. Ma, hindi mo pwedeng sabihin yan. Huwag mo akong pigilan, anak. Tumigil siya. Alam kong naguguluhan siya. Pero mas matindi ang sakit na bumabalot sa kanyang mukha. Mahal kita, Ma. Mahina pero mariing sinabi niya. At alam kong mahal mo rin ako. Napapikit ako. Oo, mahal kita, sagot ko. At nang muli kong idinilat ang aking mga mata, pinilit kong ngumiti. Pero hindi natin pwedeng ituloy ito. Bakit hindi? Dahil mali. Kumuyom ang kamao niya. Kita ko ang sakit, ang galit, ang pagkadurog niya sa bawat salitang binibitawan ko. Pero kailangan ko itong gawin. Dahil hindi kita kailangang maging akin, Andrew. Binitiwan ko ang isang malalim na buntong hininga. Kailangan kita bilang anak ko. Walang kahit anong sagot mula sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakikita ko siyang talunan. Ma, mas mahalaga ka kaysa sa nararamdaman ko. Nilakasan ko ang loob ko. Mas mahalaga ka kaysa sa kung ano man itong naging tayo. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng ulo niya. Tila hindi matanggap ang mga sinasabi ko. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Naiintindihan ko, Andrew. Mas higit pa sa inaakala mo. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinitigan siya sa mga mata. Mahal ko siya. Alam kong mahal niya ako. Pero sa wakas, kaya ko nang tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay tama. At hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Patawad. At sa huling pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya,
ang kabigatan ng kanyang hininga. Pero hindi ko na siya hahayaan pang bumalik sa isang bagay na pareho naming pagsisisihan. Pinunasan ko ang luhang dumaloy sa pisngi ko bago ako tumalikod. At kahit na gusto kong lumingon, hindi ko ginawa. Dahil alam kong ito na ang huling beses na kailangan. Lumipas ang mga buwan. Tahimik ang buhay ko ngayon. Isang katahimikang minsan ay nakakapanatag, pero kadalasan ay nagpapahirap sa akin. Si Andrew. Wala na siya sa tabi ko, umalis siya. Hindi ko alam kung saan, at hindi ko rin alam kung kailan siya babalik o kung babalik pa ba siya. Hindi ko siya masisisi. Ang huling pag-uusap namin ay puno ng sakit, pero alam kong iyon ang tamang gawin. At kahit paulit-ulit kong tanungin ang sarili ko kung ano ang maaaring naging iba, kung pinili kong ipaglaban ang pagmamahal naming dalawa, ang sagot ay palaging pareho. Hindi ko ito kayang ipagpatuloy. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil mas mahal ko siya bilang anak ko at mas mahal ko ang sarili ko ngayon. Dati, ang buhay ko ay umiikot lamang sa kanya. Pero natutunan kong hindi lang siya ang dahilan ng buhay ko. Kailangan kong bumangon, lumaban, at tanggapin na ang nakaraan ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento. Ang tiyan ko ay lumalaki na. May buhay sa loob ko. Isang buhay na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Takot ako. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaang lumaki ang batang ito na may parehong sakit na dinadala ko. Hindi ko alam kung kailan ko muling makikita si Andrew, pero umaasa akong balang araw, mapapatawad niya ako. At mas higit sa lahat, mapapatawad ko rin ang sarili ko. Ngayon, may bagong kabanata na nagsisimula sa buhay ko. At kahit hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin, handa akong harapin ang bawat pahina nito, mga kasireni. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa kwentong ito. Minsan, ang mga desisyon natin sa buhay ay hindi madali. Pero ang mahalaga, natututo tayo at nagiging mas maligaya sa mga hakbang na ginawa natin. Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin. Mag-ingat kayo at tandaan sa bawat kwento, may aral na naghihintay.